Ang lalaking manloloko na yon, niloloko ako, walong babae ang sabay-sabay. Ano? Hindi ba parang pugita yan? Ayan na, ayan na, ayan na. Gray suit, black shirt, 185 sentimetro ang taas. Tama, tulungan mo akong gantiin siya. Tingnan mo, puputulin ko ang 8 galamay niya. Shit, ang guwapo naman. Pero manloloko pa rin. Hintayin mo sis, ipaghihiganti kita. Hihintayin kita sa parking lot, pumunta ka agad. Ikaw ba si... Ako nga. Ang lola mo. Hoy, anong ginagawa mo? President Key, okay lang po ba kayo? Mukha ba akong okay? Hanapin niyo ang baliw na yon, kanina lang. Ihuhulog ko siya sa tangke ng tubig. Hahaha. Hindi ba't siya yung pugita na may 8 babae? Binuhusan ko siyang maalat na tubig. Ang sarap sa pakiramdam. Tingnan natin kung mga ngaliwa pa siya. Xiao, bilisan mo, ipost mo ang ebidensyang panloloko niya online para malaman ng buong bansa kung anong klaseng tao siya. Teka, Asheng. Sino yung binuhusan mo? Ex-boyfriend mo. Ito. Hindi ko kilala. Gray suit, black shirt. Huwag mong sabihin. Siya ang ex-boyfriend mo? Ay, mali ang nabuhusan ko. Naku, anong gagawin ko? May CCTV sa parking lot. Baka mahanap niya ako. At paghigantihan ako. President Key, lumabas ng CCTV footage sa parking lot. Samahan mo akong tingnan ng CCTV. Kung nakunan ako, siguradong papatayin ako ang taong yon. Bilisan mo. Anong nangyari? Bakit parang pamilyar ang taong to? President Key, nakasuot ng sombrero ang babaeng bumuhos sa'yo. Hindi malinaw ang mukha sa CCTV. Patuloy na hanapin. Nga pala, sabi ng chairman, hindi siya makakapunta ngayon. Ikaw na lang po ang dumalo sa meeting ng mga department. Naintindihan ko. Hay, sana pala. Nagmaskara na lang ako noon. Ay, huwag kang magpanik. Sa pixel ng CCTV sa parking lot, hindi ka nila mahahanap. Bakit parang pamilyar ang taong to? Hoy, anong ginagawa mo? Grabe, Jiang Xiao. Ang bibig mo parang may kapangyarihan. Ha? Sige, tahimik muna tayo. Ngayon, salubungin natin ang bagong presidente ng Ruheng Films. Si President Kai Heng. Patay. Alam kong gwapo si President Key, pero hindi mo naman kailangan ganyan. Hindi. Siya? Ha? Sino? Yung lalaking sinasabi ko. Siya ang bagong presidente natin. Ano? Sana ganyan din ang sansa kong manalo sa loto. Hindi, kailangan kong umalis. Naku, lagot ka kapag nakita ka niya. Hindi, anong gagawin ko? Ang daming tao dito. Hindi lang ikaw ang makikita niya. Tara, alis na tayo. Yung kasamahan nating nakasuot ng asul. Ha. President Uy. Sa meeting, hindi yata angkop. Ang magsuot ng salamin at maskara. Ho. President Kai. May sakit po siya ngayon, hindi po maganda ang pakiramdam. Baka makahawa po sa lahat. Kung gayon, bakit ka nakasuot ng salamin? Ho. Malabo ang mata. Operasyon sa mata,
para sa malabong paningin. Ah. Opo. Sa susunod na mangyari ito, mag-leave ka na lang. Unahin mo ang kalusugan mo. Sige po, President Kui. Ang bait talagang kumpanya sa akin. Gagawin ko ang lahat kahit mamatay pa ako. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sej na. Umuwi ka na muna. Sige po, President Quinn. Diyos ko, sino ang tutulong sa akin? Hindi ba't binuhusan ko lang ng tubig ang boss? Ano ang kinakatakutan? Ang opisina ng presidente at kami ay hindi magkaiba ng palapag. Hindi madaling magkita. Ngayon lang ang espesyal na sitwasyon. Nga, abala ang presidente sa araw-araw, hindi siguro madali para sa akin na makita siya. Dumating sa kumpanya 2 oras ng mas maaga, hindi ako naniniwala na magkikita pa kami. Ay, okay ka lang. May space pa. Hindi ka ba sasakay? Huwag na. Huwag na. Sakay na. Hindi ako nangangain ng tao. Ngayon ko lang naramdaman na ang tagal ng biyahe sa elevator. Sino ang sasagip sa akin? Nahanap na ba yung babaeng nagbuhos sa akin kahapon? Sa ngayon, wala pa po. Pero kinukoleka na po namin ang mga CCTV footage sa paligid. Naniniwala akong magkakaroon na tayo ng resulta agad. Magkano kaya ang kailangan kong bayaran para sa nasirang relo? Mga 1,000,000 yuan po. Ha? 1,000,000. 1,000,000. Anong gagawin ko? Sa sweldo ko ngayon para mabayaran ko ang utang ko sa kanya, kailangan ko pang magtrabahong 100 taon. Ganito na nga ako, tumatawa ka pa? Ay, alam mo ba? Alam ko kung saan may 1,000,000. Ano? Ding 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 ding. Misteryosong mayamang binata, naghahanap ng mapapangasawa online. Kapag nakapagpakasal ang dote, minimum 1,000,000. Saan mo nakuha yan? Sa isang matandang babae lang sa kalsada, kinuha ko lang. Hindi ba halatang scam yan? Hindi tingnan mo nasaan ang interview place. Phelan Hotel. Iyan ang pinakalegit na hotel dito sa lugar natin. Hindi naman siguro madaling gumawa ng masama doon, di ba? Presidente, tingnan niyo po ito. Ano to? Isang marriage ad. Nakita ko ang lugar ng marriage ad ay sa Phelan Hotel na pag-aari niyo. Wala akong alam sa event na yan. Sino ang nagbigay ng flare? Ako. Lola. Lola. Bakit niyo ako binibigyan ng marriage flare? Kung dinala mo lang sana ang apo kong babae dito, mag-aalala pa ba ako ng ganito? Lola, kakarating ko lang po galing ibang bansa. Kahit dayuhan, pwede. Sobrang busi ko po sa trabaho kamakailan, kaya wala akong oras maghanap. Di ba? Lola, ano po ang tinitingnan nyo? Hindi kaya kayong dalawa ay magjowa? Ha? Lola, ano po bang pinagsasabi nyo? Kasi naman, ang tagal-tagal mo na. Hindi ka pa rin nagde-date. Ako. Naalala ko, may meeting pala ako. Mauna na ako. Hoy, ikaw na bata ka. Presidente, wala naman to tayong meeting na dadaluhan, di ba? Maghanap ka lang ng kahit anong conference room at pumasok tayo. Ha? Biglang dating ng presidente, baka mamatay sa gulat ang mga tao. Group 1, itigil nyo muna ang ginagawa nyo. May meeting tayo sa conference room. Kung patuloy kang magiging ganyan, walang gana, pati yung 10,000 mo kada buwan, mawawala pa. Pakiramdam ko ang buhay ko ngayon, kahit anong gawin ko, walang saysay.
Itong pesteng 1,000,000. Ay naku, lahat ng sobra, masama. Nasa pinakamasamang sitwasyon ka na ngayon. Baka bigla kang swertehin. Tama. Kahit ano pa ang mangyari, hindi na ito masasama pa sa ngayon. Lahat ng sobra masama. Lahat ng sobra masama. Lahat ng sobra masama. Nasaan ang ay ko? Yusheng, Naiwan ko ba sa desk ko? Siguro nga. sino si Yusheng? Ang kamalasan ko ba ay walang katapusan? Ay, nasaan si Yusheng? Hindi ba't nandito lang siya kanina? Siya. Dumating yung ano niya. Nagkor. Nahulog ang ay niya sa labas. Sabihin mo sa kanya. Huwag siyang magdikit-dikit ng kung ano-ano sa ay niya. Bilisan mo. Tara na, tara na, tara na, tara na. Anong pinag-usapan niyo sa meeting ngayon? Diyos ko, kunin mo na ako. Anong ginagawa mo? Magpapari ka. Alam mo, narealize ko, kapag marami kang ginawang masama, talagang may karma. Magpapalo akong maraming kahoy para makaipon good karma. Hoy. Huwag ka nang mag-ipon ng good karma. Mag-ipon ka ng pera. Huwag mong kalimutan, may 1,000,000 naghihintay sa'yo. Sinong mag-akala na ako, na wala pang 10,000 ang sahod sa isang buwan, ay makakautang 1,000,000 sa iba? Sinong nag-message sa akin ganitong oras? Congratulations sa matagumpay mong pag-register sa Rich Guy Matchmaking Event. Bukas ng 2 oras 30 minuto EM, Phelan Hotel, Kita-kits. Sabi ko na nga ba scam to, hindi naman ako nag-register pero nagpadalang message. Ako ang nag-register. Jiang Xiao. Hindi ba tinutulungan lang kita sa problema mo? 1,000,000 yan. Ay. May gusto na akong iba, hindi ko kaya. Ay naku, alam ko, yung lalaking pinapaasa ka ng 7 taon at hindi ka pa rin nililigawan. Uy, makinig ka sa akin, sis, hindi yan magandang lalaki. Saka, hindi pa naman kayo, di ba? Ano masama kung mag-blind date ka? Ay naku, itong blind date na to, ito na ang pinakamalapit na pagkakataon mo sa 1,000,000 piso. Kung palalampasin mo yan. Hindi ko na alam kung kailan ka hahanapin ng pulis. Sige na, pupunta na ako, okay na? Ay naku. Ay naku. Ay naku. Huwag ka nang magbiro, Lola. Hindi ako pupunta sa blind date. Anong nagbibiro? Masakit ang puso ko, nahihirapan akong huminga. Doktor, di ba? Tama. Matatanda na po kasi, kailangan talaga ingatan ang katawan at magpahinga. Nga. Ang pinakamahalaga ay pasayahin mo ako at huwag mo akong bigyan ng problema. Di ba, doktor? Tama. Sage na. Pupunta na ako, okay na? Talaga? Ay. Ito pala. Ito ang litrato ng babaeng kadate mo bukas. Tingnan mo muna. Ako sa... Lola mo. Sa wakas, nahanap din kita. Huwag kang mag-alala, Lola, bukas, uwi ako na may kasamang apo sa tuhod. Nagpapahanap ng asawa si Yang Master Gu. Dowry 1,000,000 yuan. Pataas. Panimula pa lang yan? Sabi ko na nga ba, hindi yan scam. Greb. Ang daming tao. Baka lahat sila nag-a-apply para maging yung madam? Naman, 1,000,000 yuan na dowry. Sino ba naman ang hindi mahihibang diyan? Ang daming tao. Medyo kinakabahan ako. Ay, bakit ka kinakabahan? Paano kung ikaw ang kinili ng mayamang yan?
Ang gwapo mo. Salamat. Magpakilala ka. Ako si Liu Miao Miao. Gusto kong basahin ang mga nobela tungkol sa si na umibig sa akin. Pakiramdam ko ako ang bida sa nobela. Kailangan pagmamahal. Gusto mo? Mahalin mo ako? Ayoko. Next. Lalaki? Sa recruitment natin, hindi naman sinabing bawal ang lalaki. Ehem. Ang taong ito ang nagbigay sa aking buhay. Nagbigay sa aking tahanan. Next. Tapos na ang sayawan, green light. Nandun ang berdeng ilaw. Hindi ka pani-paniwala ang init ng pag-ibig sa isang iglap. Next. Next. Heheha. Next. Heya. Sa tingin ko, ang edad hindi naman problema. Ang matatanda ba ay hindi nakaapat dapat magmahal? Naku naman, Emmy, Uy, ang daming kalaban ah. Ipatawag mo kaagad ang taong ito. Hello. Sumama ka muna sa akin. Ako? Hello. 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 Lola. Anong gagawin ko? Hindi na ako makakatakas. Kailangan kong magpanggap na hindi ko siya kilala. Hello po, President Uy. Unang pagkikita pa lang naman, hindi na kailangan maging formal. Unang pagkikita. Opo, ito ang una kong blindete. Kung gayon, paano mo nalaman ang apelido kong Ki? Yu Sheng, kung hindi mo naman gagamitin ang utak mo, ibigay mo na lang sa iba. Pawiin mo na ang mga nasa labas. Sage po. Pasensya na po, mga kaibigan. Tapos na ang interview ngayon. Ha? Ano? Wow. Nakuha ko. Ibig sabihin, magiging best friend ako ng isa mayaman? Ay, hahaha. Nagkamali po ako, President Uy. Hindi ko po sinasadya na buhusan ka noon. Nagkamali lang po talaga akong tao. Nagkamali ng tao. Opo. Niloko po kasing ex-boyfriend ang best friend ko, kaya pinaghigantihan ko siya. Sino ba naman ang mag-akala? Pareho kayong suot, kaya akala ko. Nagsisinungaling ka. Ha? Hindi po talaga. Kung gayon, paano mo nalaman ang apelido kong Ki? Nagkita na ba tayo? Hindi pa niya alam na empleyado niya ako. Kailangan kong mapanatili ang trabaho ko. Hindi ka magsasalita, ano? Special Assistant Meng, tawagan ang pulis. Narinig ko lang po sa labas. Bakit kailangan pang tumawag ng pulis? Hindi na kailangan. Ang nabasang relo, sapatos, suit, shirt, at iba pa. Ang kabuwang bayad sa emotional damages ay 5 milyong yuan. Hindi na kailangan? Anong 5 milyong yuan? Hindi ba 1 milyong yuan lang? 1 milyong yuan? Hindi, mali. Iyan ang presyong relo. Ang ibig kong sabihin, hindi ko kayang bayaran ang 1 milyong yuan. Lalo na ang 5 milyong yuan. Hindi mo kayang bayaran, ano? May isa pang pagpipilian. Basta pumayag ka sa isang kondisyon ko. Lahat ng utang ay burado na. Anong kondisyon? Basta hindi labag sa batas, gagawin ko. Alaga? Talaga. Pakasalan mo ako. Sige. Ano? Hindi. Hindi, Special Assistant Meng. Huwag. Pag-usapan natin ng maayos. Ang kasal ay malaking bagay, hindi ko yan kayang desisyonan mag-isa. Saka, yung family register ko, Sino bang may gusto ng family register mo? Hindi ko kailangan na magpakasal ka sa akin. Kailangan mo lang magpanggap na girlfriend ko sa harap ng lola ko. grabe, magpapanggap lang para sa 5 milyong yuan? Parang maganda nga ang offer na yan.
Hindi naman ako walang pakialam. Bibigyan kita ng isang gabi para mag-isip. Kung bukas ng umaga hindi ang sagot na gusto ko ang marinig ko. Ang kakatok sa pinto mo ay ang mga pulis. Special Assistant Meng, kunin mo ang numero niya. Ito ang maganda. Ito talaga ang kailangan. Ay, ang cute, ang cute, ang cute. Taga-kumpanya ka namin, di ba? Ha? Nga. Bakit ganyan ang suot mo? Sa susunod, huwag ka nang sumama sa mga ganyang walang kwentang event. Ano? Pekeng kasal. Ibig sabihin, hindi ka magiging tunay na mayaman? Bakit parang malungkot ka? Ha? Wala. Nag-alala lang ako sa utang mo. Ang ganda ng offer. Dapat tanggapin mo na. Pero gusto ko pa rin makasama ang mahal ko. 8. Ang tagal mo nang may gusto sa kanya. Sa tingin mo ba hindi niya napapansin? Hindi ka nagsasalita, hindi siya sumasagot. Sa tingin mo ba romantic yan? O nga, Hoy, saan ka pupunta sa gabi? Magtatapat ka sa gabi, nababaliw ka na ba? pero kailangan ko ring magpakatatag para sa pag-ibig ko. 7 taon ko siyang minahal nang hindi ko sinasabi. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kung tatanggihan niya ang pagtatapat ko, maluwag sa loob kong papayag kay President Key na magpakasal kunwari. Hay. Ngayon lang ako magtatapat sa buong buhay ko. Kinakabahan ako. Masaya ako kapag kasama ka. Yusheng. Bakit ka nandito? Ay, Meow Meow, kaklase ko to sa college. At ito naman ang girlfriend kong si Meow Meow. Huwag kang makamali. Regalo yan ng boyfriend ni Oyao Xiao. Dito rin siya nakatira sa subdivision. Tingnan mo si Chow Chow. Kailan ka ba maghahanap ng boyfriend? Ma'am, gagawin ko. Kapag nakahanap ka, ipakilala mo sa amin. Alam mo namang hindi ka magaling pumili ng lalaki. Tutulungan ka naming suriin. Pag-isipan kong mabuti. Sige, alis na ako. Naghihintay pa si Xiao Xiao sa bahay. Akala ko hindi ako malulungkot. Pero mas mabuti na rin ngayon. Special Assistant Meng pakisabi kay President Key, payag akong magpanggap na kasal kami. Ano to? Dahil fake lang ang kasal. Hindi mawawala ang kontrata. Ang kapal naman nito? Hindi mo na kailangang basahin ang iba. Kailangan mo lang malaman. Kung susundin mo ang mga utos ko, hindi mo na kailangang bayaran ang 5 milyong yan. Talaga? Pero kung sisirain mo ang kontrata, hindi lang lahat ng pera ang ibabalik mo sa akin. Kailangan mo pang magbayad ng karagdagang 5 milyon. Ito? Mas mabuti pang kunin mo na lang ang buhay ko. Hindi mo matanggap, di ba? Special Assistant Meng. Tigil! Ang hilig mo talagang tawagin si Special Assistant Meng pipirmahan ko. Sa sobrang kalokohan kontratang to, hindi ko pwedeng gamitin ang totoong pangalan ko. Liu Jiamin. Saan ka nagtatrabaho? Sa isang maliit na startup company. Hindi mo na kailangang malaman yan. Seth, mamaya, ipapakuha ko sa assistant ko ang numero ng telepono ko para sa'yo. Simula ngayon, ang tawag ko ay kailangan mong sagutin. Dapat laging handa. Anong laging handa? May trabaho ako. Huwag mo akong gambalain sa trabaho ko. Miss Liu, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin tatawagan habang nasa trabaho ka. Walang mas mahilig sa trabaho kaysa kay President Key.
Naku, ibig sabihin, malaki ang posibilidad na magkita kami sa opisina? Hay, sa wakas tapos na rin. Wala nang tao sa opisina. Liu Jiamin. Ikaw pala ang empleyado ko. Hay, buti na lang panaginip lang. Kung magpapatuloy pero. Talagang mababaliw na ako. Ang boring. Simula ngayon, ang tawag ko ay kailangan mong sagutin. Sino yan? Alam mo ba kung anong oras na? Anong tawag? Ayusin mo ang pananalita mo, Liu Jiamin. Mali ang tawag mo, hindi ako. President Uy. May kailangan po ba kayo at tumawag kayong hating gabi? Kinumpirma ko lang kung sasagutin mo. Binaba ko na. Ah. Baliw ba tong taong to? Tulog. Sino yan? Hello, Lola. Nasaan ang apo kong asawa? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Dadalin ko po siya sa inyo sa ibang araw. Pagkatapos ko siyang turuan. Bakit parang nilalamig ako sa likod? Nagnakaw ka ba kagabi? Alas 4 ng madaling araw, tinawagan ako ni President Key. Tapos hindi na ako nakatulog. Pakiramdam ko, nagkaroon na akong nervous breakdown. Pagpikit kong mata, nakikita ko siya. Tingnan mo, naghahalusinate na naman ako. Hindi ka naghahalusinate. Talagang tumawag siya. Bakit niya ako tatawagan? Baka nasa malapit lang siya? Paano naman mangyayari yon? Aling boss ng kumpanya ang magmemetro para pumasok sa trabaho? President Key, bakit po kayo tumawag sa akin? May kailangan ka ba? Saan ang kumpanya mo? Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Ano? Ano? Hindi pa niya alam na empleyado niya ako? Hindi. Malayo ang pinagtatrabahuhan ko. Ayos lang. Ipadala mo sa akin ang address. Susunduin kita. Huwag na. Madali lang akong pumunta doon. Please. Sige na nga. Ipadala ko na lang sa'yo mamaya ang address. President K. Nakangiti ka. Interesante ang babaeng yan. Actually, kung isipin mo, sa ibang anggulo, ang gwapo ni President Key, ay, kung ako sa'yo, may iba na rin si Lin Feng. Makipag-date ka na lang kay President Key. Malay mo, maging magaling siyang boyfriend. Paano mangyayari yon? Ayoko sa mga taong mayabang dahil mayaman, guwapo, at hindi iniisip ang nararamdaman ng iba. Mga mayabang. MS Layo. Late ka na. Ha? Sana ko late? Sakto lang ang dating ko. Dumating ka ng 7 oras 30 minuto at 25 segundo. Huli ka ng 25 segundo. Sige po, President Uy, hindi na po maulit. Bakit mo ako pinapunta ngayon? Mag-ensayo. Mag-ensayo? Sa loob ng ilang araw, pupunta tayo sa lola ko. Para hindi tayo mabuking. Bago yon. Kailangan nating maging parang totoong magkasintahan. Hindi pwede, nagpapanggap lang ako. Hindi ako nagbebenta ang sarili. Ano ba iniisip mo? Mapili rin ako, no? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo naman kailangan ihatid ako. Kung magpapanggap tayong magkasintahan, natural lang na malaman ko kung saan ang bahay mo. Hindi madaling lokohin ang lola ko.
Bumaba ka. Malayo pa ang bahay ko. Alam ko, 500 metro, lakarin natin. Ha? Anong ginagawa mo? Hindi ba't ang magkasintahan ay nagsisimula sa paghawak kamay? Miss Liu, hindi ka pa ba nagka-boyfriend? Ano naman sa'yo? Tara, lakad-lakad tayo. Kahit masama ang ugali niya, ang guwapo niya talaga. Sorry. Ang first kiss ko? Pasensya na talaga. Biglang nawala ng preno ang sasakyan ko. Okay lang ba kayo? Ay ako, okay lang ako. Ikaw, Ay, okay lang din ako. Pasensya na talaga. Sorry. ano bang ginagawa ko? Bakit ko iniisip ang babaeng yon? Lola, anong ginagawa mo? Ingatan mo ang tono ng pananalita mo. Sige po, mahal na prinsesa. Ang gabi na, wala ka na bang ibang mapupuntahan? Nagpapanggap ka lang na hindi mo alam. Nandito ako para makita ang mapapangasawa mo. Hindi ba sinabi ko na sayo, ipapakita ko sayo sa loob ng ilang araw? Niloloko mo na naman ako. Parehong linya, ilang taon mo na yang sinasabi sa akin. Lola, sa pagkakataong ito, nagkamali ka talaga. Nakahanap na talaga ako ng taong gusto ko. Talaga, Talaga. hindi ako naniniwala. Maliban kung ano, dalhin mo siya dito bukas. Para makita ko. sa sitwasyon ng babaeng yan ngayon. Tiyak na mabubuking siya. Tingnan mo, niloloko mo na naman ako. CJ, simula bukas, mag-date ka araw-araw. 10 tao. Sandali, Lola. May sasabihin ka ba? Kailangan kong pumayag kahit labag sa loob ko. Bukas. Ilalabas ko siya. Hatsing, bakit may masamang pakiramdam ako? Baka naman? Alam ko na. Hoy, Inaabisuhan kita. Bukas, samahan mo akong makipagkita sa lola ko. ano? Ang bilis naman. Basta magpakitang gilas ka. Dadagdagan ko ng 1,000,000 piso ang bonus mo. President Key, akala mo ba dahil mayaman ka ay kaya mo nang gawin ang lahat ng gusto mo? May dignidad din ako, no? Ang suot ko ba ay disente para makipagkita kay Lola? Disente ba to? Hindi ba't sabi mo may dignidad ka? Ay naku, ang laki mong presidente ang hilig mo mag-demand. Nagbibiro lang ako, no? Nasa loob na si Lola, ang trabaho mo lang ay paniwalain ang lola ko. Natutuo ang nararamdaman natin. Na gusto talaga natin ang isa't isa. Hindi ba talaga natin to rehearse? Kinakabahan ako, Wala nang oras para mag-rehearse. Tandaan mo, ang 1,000,000 piso mo. 1,000,000. Hindi ako kinakabahan. Tara na. Nasaan na? Baka mali tayong silid? Hindi. Umupo ka muna, tatawag ako. Iba talaga ang kainan mo mayayaman, ano? 3 tao lang ang kakain, pero ang laking mesa. Abot ba yan sa pagkain?
Lola? Bakit ka pumasok? Siyempre, para tingnan kung totoo ba ang apo sa tuhod ko o pek lang. Ay, titingnan ko lang kung may mga walang laman na boat. Ay, tingnan mo, may isa doon. Lola, mas mabuti pang lumabas ka na agad. Dahil may papasok na napakateribleng tao. Terrible. Hindi naman siguro ako ang sinasabi mo. Isang malamig, nakakabwisit na lalaki na ayaw kahit anong mali, madaling magalit. Hindi ko na alam kung paano siya ilalarawan. Basta, grebe siya. Eh, bakit ka pa sumama sa kanya kumain dito? Ano bang relasyon nyo? Huwag mo nang itanong. Kahapon lang, nagblindete kami. Tapos ngayon, dinala niya ako para ipakilala sa lola niya. Mukhang baliw nga talaga. Yung lola niya, grabe rin. Sino ba naman ang bagong magkakilala pa lang, ipapakilala na agad sa pamilya? Hindi ba dapat may space muna para magkakilala? Naku, isang pamilyang mga kakaiba. Hoy, bakit mo naman sinasabi yan? Patay. Lola, nasa likod kita. Ipaliwanag ko sa'yo. Lola, bakit ka nandito? Lola? Lola, Lola, ganyan ang suot mo. Normal lang na nagkamali si Jiamin. halos nakalimutan ko na Liu Jiamin ang pangalan ko ngayon. Pero hindi pa rin niya dapat sinasabi yon sa amin. Ha? Ano ang sinabi niya? Sabi niya, kami raw ay. Akay ba? Talaga bang sinabi mo yan? Sige na, itong apo sa tuhod na to, hindi ako nasisyahan. Simula bukas, maghanap ulit. Lola, hindi niya naman sinasadya yung mga sinabi niya. Kasi ano, Kasi araw-araw niyo akong kinukulit na magpakasal. Kaya lagi kong sinasabi sa kanya na kayo ay... Kayo, Hindi po gano'n yon. Hindi po kailanman siniraan ni President Key ang pangalan nyo. Ang dahilan kung bakit ko nasabi yon sa inyo ay dahil para sa akin, ang pag-ibig ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero ang lola ni Wei Heng, parang tingin niya, produkto lang ito. Kahit isang araw pa lang kayong magkakilala, pwede nang ipagmalaki. Anong saysayang pag-ibig na nakukuha lang sa pagpapanggap? Paumanhin po, alis na ako. Sa wakas, malaya na ako. tuloy ang kontrata. Ha? Lola, sigurado po ba kayo? Pumapayag pa rin kayong magpakasal kami ni Jiamin? hindi kasal, relasyon. Sinabi pa niya kanina na mga walang kwenta raw tayo. Hindi ka ba galit? Paano naman ako hindi magagalit? Hay, kumalma ka. Pero sa tingin ko, tama naman siya. Kung ayaw mo sa isang tao, hindi mo dapat siya pinagbibigyan. Sa totoo lang, pakiramdam ko, parang ako siya noong bata pa ako. Matapang magmahal at magalit. Naniniwala akong sa hinahap, kung madalas kayong magkikita, tiyak na magmamahalan kayo. Magmamahalan? Eh, impossible. Anong sabi mo? Siya ang anak ng apong kapatid ng tiyahin ng pinsan ko. Anong sabi mo? Nandito siya para uminom ng tubig bago bumili. Huwag ka nang uminom, milk teto. Saan ka kukuha ang tubig? Gusto ko lang maiwan ang pangalan ni Xiaoyu. Hello? Bumaba ka. Nasa baba ako ng bahay mo. Ano? Anong ginagawa mo sa babang bahay ko? Ihahatid ka sa trabaho. Ha? Medyo masama ang pakiramdam ko. Nag-leave ako ngayon. Masama ang pakiramdam? Bakit? Basta sabing doktor, kailangan kong magpahinga sa bahay ilang araw. Kaya sa mga araw na to, baka hindi ako makalabas. Sige, magpahinga ka ng maayos. President Key, ang meeting niyo kay President Wang ay nakaschedule sa loob ng kalahating oras. Pupunta na ba tayo ngayon?
Sa mga araw na to, baka hindi ako makalabas. Saboti ka muna. Seg. Hindi na. Kung ganito pa rin, mababaliw na talaga ako. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para umamin sa kanya. Kung makakakuha akong mas magaan na parusa, mas maganda. May department dinner tayong ngayong weekend. Darating din ang bagong presidente. Huwag kalimutan, ha? Ngayong weekend na. Hoy! Hindi ba amin ka na? Kailangan pa ba yan? Kailangan. Ang kusang pag-amin ko at ang pagtuklas niya mismo, magkaibang bagay yan. Paano kung naghihintay pa rin siya sa labas ng subdivision para sa akin? Ay naku, huwag kang mag-alala. Si President Key, kilala yan na workaholic. Paano siya magsasayang ng oras sa'yo? Huwag kang mag-alala. Dito rin siya nakatira. Ay, nandyan na naman siya. Sinabi ko sa kanya na may sakit ako, ngayon nasa labas ako sumasagot ng tawag. Baka mahuli ako? AMM, okay lang yan. Kung wala na talagang choice, sabihin mo bumili ka lang ng gamot. Hello? Saan ka nakatira? Binilhan kita ng gamot. Sinabi niya ang linya ko. Ingat sa bola. Ah. Okay lang. Hello, President Uy. Nasaan ka? Nasa ospital ako, nagpapa-injection. Medyo malakas ang tusok ng nurse kanina, kaya medyo masakit. Ano? Ano nangyari? Ano sabi ni President Key? Wala naman, tinanong lang niya kung saan ako nakatira at binilhan akong gamot. Sa tingin mo, sasabihin ko ba sa kanya yon? Empleyado ka ba ng kumpanya namin? Opo. Magkasama sila ng babaeng yon at nagsinungaling pa na nasa ospital siya. Ibig sabihin, pumunta ka sa kumpanya, bilisan mo. Sage po. Sabi niya maliit na kumpanya. Pero sa huli, nagtatrabaho lang pala siya sa ilalim ng ilong ko. Kunin mo lahat ng empleyadong nagngangalang Liu Jiamin na nasa kumpanya. Tingnan mo kung saang departamento siya. Sage po, President Kai. President Key, naipadala na po sa email nyo ang mga materyales para sa meeting ngayon. At saka, yung pinapahanap nyo sa akin. Ang employee file ni Liu Jiamin. Hinanap ko na, pero Pero ano? sa kumpanya namin, walang empleyadong nagngangalang Liu Jiamin. Liu Jiamin. Liu ng lihim, Jiamin ng peking pangalan. Ang galing niya talaga. Ah, dumating na yung kanya. Nasa banyo siya. Editorial Department. Yu Sheng. Naglakas loob siyang lokohin ako. Hatsing. Anong nangyayari? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Saang ospital ka? Pupuntahan kita. Ha? Anong ginagawa mo? Anong nangyari sa'yo? Sabi ni President Hui. Pupunta raw siya sa ospital para hanapin ako. Ha? Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko rin alam. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na nagkunwari akong may sakit para lang hindi siya makita, di ba? Alam ko na. Sa puntong ito, sa ibang lugar na lang tayo. Saan? Obo. President Key, tingnan mo, punong virus ang bahay ko. Baka mahawa ka pa. Ayos lang, nalaman kong may sakit ka. Kaya dapat lang nabisitahin kita. Hindi na kailangan yan. Nabalitaan kong nagtatrabaho ka sa isang maliit na kumpanya. Anong kumpanya yon? Nagkukwentuhan lang naman tayo. Bakit hindi mo masabi? Wala naman. Sa tingin ko kasi hindi pa tayo masyadong magkakilala. Kaya gusto ko munang itago. Mukhang balak mong magkunwari na walang alam. Say, anong ginagawa mo?
Masasabi mo naman siguro yan, di ba? Pagkain. Anong pagkain? Mga starch sausage, spicy strips, ganyan. Hindi ka siguro interesado. President Uy, pumunta ka rito ngayon. Hindi naman siguro para lang sa mga bagay na to, di ba? Para lang pag-usapan yan. Magpapakasal tayo sa isang kontrata. Pero nalaman kong hindi pala tayo magkakilala. Tama? Liu Jiamin. Pero hindi naman kailangan na magkita pa para pag-usapan yan. Pwede mo namang tawagan. Sige, pag-usapan na lang natin sa ibang araw. Magpahinga ka ng maayos. Umbo. Umbo. Ngayon, ipaalam sa editing department pagkatapos ng 30 minuto. Kakausapin ko sila ng mag-isa. Lahat ng hindi nagpaalam ng maaga, kailangan ninyong dumalo. Yusheng, ang dami mo ng beses akong niloko. Humanda ka sa akin. Dahil lang sa bagay na yan, pinabalik mo ako mula sa kumpanya. 30 minutong biyahe. Ano? Hindi ka ba nahuling supervisor? Hindi, pero biglang may abiso mula sa itaas. Pagkatapos ng 30 minuto, magkakaroon ng department meeting. Bawal mali. Ano? Nandito na ako. Late ka. Yusheng, Ha? Pasensya na po, President Uy. hindi mo na kailangang magpaliwanag. May sakit ka, alam ko. Ah. Ngayon, pinapunta ko kayo rito. Wala namang ibang dahilan. May isang mahalagang script ng proyekto na kailangan kong personal na subaybayan. Dahil may koneksyon kami ni Yusheng, siya na lang. Simula bukas, araw-araw, ay report niya sa akin ang mga bagong ideya. Hi, nahuli pa rin akong niloloko siya. Kailangan kong sulatin ng maayos. Isulat ulit. Isulat ulit. Isulat mo ulit. Isulat mo ulit. Isulat mo ulit. Isulat mo ulit. President Uy. Pasensya na. Pasensya na. Hello, me. Tapos na po ang trabaho ko. Ayos naman po ang trabaho ko ngayon, huwag po kayong mag-alala. Kapag nagkapera na po ako, dadalhin ko po kayo dito sa syudad. Opo. Simula ngayon, ang ating kasunduan sa kasal, kinakansela ng walang pananagutan. Kinansela ang kasunduan sa kasal? At walang pananagutan? Ibig sabihin, maliban sa oras ng trabaho, hindi ko na kailangan pang makita ang boss. Teka, baka lasing lang siya kaya niya yan pinos? Mag-screenshot kagad. Mag-screenshot kagad. Ganoon ba siya kasaya, na hindi niya ako makikita? Ganoon nga. Hindi ko rin alam kung bakit. Bigla na lang niya kinansela. AMM, medyo kakaiba nga. Kahit na ako ngayon. Gusto mo ng cellphone mo, di ba, Mishi? Tawagin mo akong kuya.
Ibabalik ko sa'yo. Oh, tawagin mo akong kuya. Pakinggan ko nga. Saan ka pupunta? Nga, Anong gusto ninyong gawin? Ano pa ba ang gusto naming gawin? kaming tatlo, nakainom ng konting gayon, masaya. Masaya. Hindi lang namin alam kung gusto ng Mishi. Natulungan kaming tatlo na maglabas ng init. Ahaha. Maglabas ng init, ah. Yusheng. Ita, sinong itang inang sumira sa plano ko? Sige, labanan nyo. Kuya, hindi natin kaya. Ang lakas niya talaga makipaglaban. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sumakay ka na sa kotse, ihahatid kita sa bahay. Yusheng. Kumusta? Yusheng, tumawag sa akin si Sinner kanina. Sinabi niyang may nangyari sa'yo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sakto, dumaan ang boss ko pawi at pinalayas niya yung mga yon. Tingnan mo na naman. Mula pagkabata hanggang ngayon, lagi kang pasaway. Tara, iuwi na kita. Mabutit walang nangyari. Ah, sige, mauna na ako. Tara na. Yung lalaking yon at siya, ano kaya ang relasyon nila? Teka, tapos na ang kasunduan namin. Ano naman ang pakialam ko doon? Baka naman, nagkakagusto na ako sa kanya? Ano? Liligawan mo yung maliit na scriptwriter na yan. Bakit, bawal ba? Ay, kahapon galit na galit ka pa sa kanya. Ngayon naman, bakit bigla kang nagbago? Gusto siya ng lola ko. Kung hindi ko siya mapapasagot, hindi ko alam kung gaano karaming blind date pa ang naghihintay sa akin. Kaya amin ako sa kanya. Oh, kailan? Ngayon, Ay, President Key, sa tingin ko dapat kayo ni MS Yusheng magkasama pa ng mas matagal kung bigla kang amin sa kanya. Baka matakot mo siya. matakot? Ha, paano mangyayari yon? Walang babae ang tatanggi sa pag-amin ko. Sa ganda kong to at sa yaman ng pamilya ko. Totoo, para sa kanya, masyado sigurong malaki ang pressure. Dapat taunti-unti pa rin. Papuntahin mo siya sa opisina ko mamayang hapon. Seg. Pinapunta ako dito sa ganitong oras. Baka naman sisantehin na ako? Bakit ka nakatayo diyan? Halika. President Key, bakit niyo po ako pinapunta? Yung huling proyekto, medyo kulang ang tulong ko sa'yo, kaya ka nag-overtime hanggang gabi. Kaya, pagkatapos ng trabaho ngayon, pumunta ka sa lugar na to, pag-usapan natin. Ito ay, Yusheng, handa ka bang kalimutan ang kontrata at makipag-date sa akin na ang layunin ay kasal?
Yu Sheng, handa ka bang kalimutan ang kontrata at makipag-date sa akin na ang layunin ay kasal? Bakit kailangan sa hotel pag-usapan ng proyekto? Pwede naman sa opisina. Ay, hayaan na nga, sa wakas ay nakalimutan ko na ang mga nangyari dati. Bakit pa ako mag-isip ng kung ano-ano? Yu Sheng, Manager, bakit nandito lahat ng tao sa department? sabi ko na nga ba, pagkatapos ng trabaho, nawawala ka na. Maaga ka pala. Maga? May department dinner tayo ngayon. May department dinner tayo ngayong weekend ng gabi, at darating din ang bagong presidente. Shit, paano ko nakalimutan yan? Sandali, di ba sabi darating din ang presidente ngayon? May biglaang lakad si Presidente Qi, kaya hindi siya makakarating ngayon. Pagkatapos ng trabaho ngayon, sa lugar na to, mag-usap tayo. Uy, bakit ka maaga? Anong ginagawa mo rito? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila na lumabas kaming presidente ng kaming dalawa lang, di ba? Kung kumalat yan, malaking gulo yan. Hello po, kayo po ba si MS Yu Sheng? Ah, opo. Matagal na po kayong hinihintay ni MR Key sa private room. Baka po hindi nyo mahanap, kaya pinasundo niya po kayo sa akin. MRT. Sino si MRT? Hindi ka boyfriend mo yan. Ang presidente namin, Kidin ang apelido. Hindi kaya si Presidente Kuyan? Ay, impossible yan. Si Presidente Kinatin, lagi nakasimangot. Paano naman siya makikipag-dinner kay Yu Sheng ng kaming dalawa lang? Impossible, impossible. Nga, nagkamali lang siguro. Kung ganun, sino talaga si MR Uy? Paano ko naman hindi makikilala? Ay, sige na. Kumain na lang tayo. Darating din si Yu Sheng mamaya. Ah, tara na. Ay, teka, hindi ko pa nakita si Yu Sheng na ganyan ang mukha. May nangyari sigurado. Tara, tingnan natin kung sino yang MRK na yan. Ay. President Uy, may malaking problema. Ano yon? Dito rin pala ang department party namin. Kung makita tayo ni Hanmeng na magkasama tayong kumakain, ito, hindi ko na maipaliwanag. Tayong dalawa. Ayan, diyan. Nakita ko siyang pumasok diyan. Wow, ang laki ng private room. Ang daming pagkain. Hindi biro to, Yu Sheng. Nakahanap ka ng mayamang boyfriend. Ah, hindi ito ang private room ko. Miss Yu, sa sinasabi nyo, binababa nyo ang kakayahan ng aming trabaho. Kami ay isang high-end na restaurant. Imposibleng magkamali kami sa aming mga customer. Ay, sige na, sasabihin ko na lang. Ang hapunan na to ay treat ng boyfriend ko. May boyfriend ka na nga pala. Ang galing mo. Yu Sheng, nasaan siya? Siya, nag-away kami. Siya ang nag-treat ng hapunan na to pambawi sa akin. Ay, sige na. Hindi ko naman tatanggapin ang sorry niya. Tara na, kumain na tayo. Ay, ano ba yung sinasabi mo? Madalas kaming kinuturuan ni President Qi na masama ang mag-aksaya. Nag-aaway lang ang magjowa, pero walang kasalanan ang pagkain. Ganito na lang, dito na tayo mag-dinner ngayon. Ano sa tingin mo? Sige. Bakit ba ang hili kong mangaral? Tingnan mo yung mukha mo. Hindi naman namin to ubusin ng libre, mag-aa kami. Ara na, ikaw na ang bahala, daho. Wow, mukhang ang mahal ng mga pagkain dito. Waiter, bigyan mo kami ng kubyertos. Si MRK ba, yung si President Qi? Nasaan siya? AMM, kumain na kayo, mahal yan. Ara na. Hindi pa ako tapos kumain, lumabas ka muna. Kita-kits bukas, bebe. Kita-kits bukas. Mauna na ako. President Uy. Pesensya na kanina. Kaya hayaan mo silang malaman na magkasama tayong kumain. Ano naman? Ikaw ang presidente. Ako lang ay isang maliit na empleyado. Kung kumalat yan, kung maganda ang sasabihin nilang office romance tayo. Pero kung pangit, sasabihin nilang ginamit kita para umangat. Kung kumalat yan, hindi maganda para sa ating dalawa.
Naintindihan ko. Manliligaw lang ng babae. Bakit ang daming problema? Bigo ka, di ba? Lola, di ba dapat kasama mo ang mga kaibigan mo at nagmamahjong? Kailangan ko pa bang ipaalam sa'yo? Ang bawat gagawin ko. Ang lakas ng amoy ni President King ngayon, Hindi, Lola. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Malaki na ako. May privacy din ako. Anong privacy? Hindi ka ba nabigo lang sa panliligaw sa isang babae? Expected na yan. Ay, Lola, ayoko ng ganyang salita. Anong expected na yan? Sa kondisyon kong to, sinong niligawan ko na hindi ko nakuha? Kung ang lolo mo noon ay kasing arrogante mo, palasa na ang tatay mo. Sa panliligaw sa babae, dapat ang ibinibigay mo ay emotional value. Hindi puro pagpapanggap. Anong silbi niyan? Sige na, umalis ka na. Pag nakikita kita, naiinis ako. Mas maganda pa yung mga kaibigan ko, nagbibigay ng emotional value Emotional value. Emotional value. Hello, ikaw ba si Yusheng? Sino ka? Ako si Fu Miao Miao, girlfriend ni Lin Feng. Siya yon. Ang girlfriend ng crush mo, lumapit sa'yo. Walang magandang mangyayari. Hindi naman siguro. Mabait naman si Kuya Lin Feng. At ang taste niya sa partner hindi rin siguro masama. Mabait. Kalokohan. Feeling ko hindi siya mapagkakatiwalaan. Kuya Lin Feng, Nandito na sila. Yusheng, tama? ah, Nagkita tayo dati, saglit lang, hindi man lang ako nakapag-hello ng maayos. Madalas kang ikwento ni Lin Feng, sabi niya magkasama daw kayo noong college. kasi magkakursa kami noong college. Kaya close kami. Pero bakit niyo ako hinahanap ngayon? Magpapakasal na kami ni Lin Feng. Hindi ba't magbabakasyon na? Pinapatanong niya sa'yo. Kung gusto mo bang sumama sa amin bukas para mag-travel? Ha? Huwag na lang, medyo busy ako. Sa Yuncheng kami pupunta. Gusto mo talagang puntahan yon? Inimbita ko rin ang mga high school classmates natin. Wala ka namang boyfriend na kailangan samahan. Kaya sumama ka na lang sa amin. Teka lang. Sino nagsabing si Yusheng ay walang boyfriend? May boyfriend si Yusheng, matangkad, mahaba ang mga binti. Guwapo, mabait pa. At ang pinakamahalaga, siya ang malaking boss ng isang listed company. Ang dami niyang pera, hindi niya kayang ubusin. Ngayong bakasyon, si Yusheng ay sasamahan ang kanyang boyfriend sa date. Kaya, hindi talaga siya makakasama sa romantic trip mo. Yusheng, totoo ba yan? Ma'am, bakit ka nagsinungaling na may boyfriend ako? Hindi mo ba nakita si Tsumiao Miao? Nakakainis, di ba? Ay, wala namang boyfriend na kasama. Kaya sige, sabay na lang tayo. Amoy green tea kaya kailangan talagang bawasan ang kayabangan niya. Pero sobra naman yung sinabi mo, ang tagal na naming magkakilala ni Lin Feng, malalaman din yan sa huli. Yung boyfriend na sinasabi mo, saan ko naman hahanapin yon? Tingnan mo, dumating na ang boyfriend mo. Oh. Hello, boss. Grab the opportunity para maging asawa ng si sa lalong madaling panahon. Alam, boss. President Ki, bakit po ninyo ako pinapatawag? May project. Mag-ayos ka, sasama ka sa akin sa business trip bukas. Ha? Saan po tayo pupunta? Yuncheng, Ano? Welcome sa Yuncheng Hotel. Bakit naman nagkataon na napunta kami sa syudad na pinuntahan ng tour ni Kuya Lin Feng? buti na lang inalam ko na, ang paborito niyang syudad ay Yuncheng. Maliit na emotional value Nakuha. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello ma'am, nabook na po ang inyong kwarto. Bakit isa lang? Nasaan yung isa pa? Ibig niyo pong sabihin, kayo at ang boyfriend niyo ay maghihiwalaing kwarto? Hindi kami. Yusheng. Hindi nga?
Dito pa talaga tayo magkikita? Hindi ba't ngayon ka makikipagdete sa boyfriend mo? Bakit ka nandito? Hindi naman siguro dito ang dete nyo, di ba? Narinig ko kay Linfeng. Na may gwapo kang boyfriend. Nasaan siya? Pakilala mo naman sa amin. Nga, pakita mo naman sa amin. Hindi. Mahal ko. Hello, ako si Kiheng. Boyfriend ni Yusheng. Siya ang boyfriend mo? Miao Miao, tama nga ang sinabi nila. Ang boyfriend ni Yusheng ay matangkad at gwapo. Ah, Yu Sheng. Dahil nandito naman ang lahat ng kaklase at nandito rin ang boyfriend mo, bakit hindi na lang tayo mag-dinner mamaya? Ah, ito. Said. President Uy, anong ginagawa mo? Bakit? Bakit mo sinasabi sa iba? Boyfriend ba kita? Kung maging boyfriend mo ako, ayaw mo ba? Hindi naman, boss ka kasi. Hindi ba pwedeng magka-love life ang boss? Tara na. Ang boyfriend ni Yusheng. Ang gwapo talaga. Hindi ko lang alam kung totoo o hindi. Ngayong gabi, ako ang magbabayad para sa Yusheng ko. Umorder lang kayo. Ang mahal dito, kami na lang ang magbabayad. Okay lang. Sapat ang pera sa card na to para sa ating lahat kumain dito ng ilang taon. Woo, mayaman talaga siya. Gwapo na, mayaman pa. At mukhang mahal na mahal niya si Yusheng. Nakakaingit. Eh, teka, paano kayo nagkakilala ng boyfriend mo? Sa interview. Interview? Pareho kayong taga Ruheng Films. Ang boyfriend ko kamakailan ay nakikipag-collaborate sa Ruheng Films. Anong department mo? Hindi ko alam kung anong department. Ang president. President? Ang Sing Longyo 5 Cities? Hindi ako nakamaling dinig, di ba? Ako nga. Grabe, gusto kong malaman. Ano ba talaga ang nakakaakit sa'yo kay Yusheng? Lahat. Siguro, simula pa lang sa unang tingin, alam ko na mamahalin ko siya. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan magpanggap ng ganyan kaseryoso, di ba? Sino ang nagsabi sa'yo na nagpapanggap ako? Mauna na ako sa banyo, mag-usap muna kayo. Ah. Ano ba talaga ang gustong gawin ni President Qui? Baka naman gusto niya, akitin muna ako tapos siwanan na ako para makaganti sa akin? Sigurado ako na yan ang plano niya. Yusheng, bakit ka nandito? Hindi ba dapat kumakain ka kasama si Miao Miao? Ay, pakiramdam ko masyadong mainit sa loob, lumabas ako para magpahangin, at dumaan na rin sa banyo. Yusheng. May gusto akong itanong sa'yo. Ano yon? Yung sinabi ni Xiao Xiao dati, na may boyfriend ka, totoo ba yon? Ako. Totoo yon. Emarlin Feng. Bilang isang taong may girlfriend, ang ginagawa mo ngayon sobra na. Nung nakilala ko si Yusheng, hindi ka pa nasigurado kung nasaan ka. Hindi ba't masyado kang nakikialam? Ako ang boyfriend niya ngayon, at magiging asawa niya sa hinaharap. Ikaw, mula simula hanggang dulo, kaklase niya lang. Masyado nang malikot ang mga kamay mo, ah? Sigurado ka ba talaga? Napapakasalan ka ni Yusheng. Ito ay sa pagitan namin ni Yusheng. Wala kang karapatang sabihin yan. President Qui. Huwag ka nang masyadong seryoso sa pagpapanggap na boyfriend ko. Ako. Dahil ba sa kanya? Gusto mo siya, di ba? Gusto ko siya sa loob ng 7 taon, pero Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Kahit handa na ako sa mangyayari, pakinggan mo muna ako. ako muna ang magsasalita. Yusheng, lahat ng ginagawa ko ay hindi pag-arte. Alam mo, ayaw na ayaw kong mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Seryoso akong nanliligaw sa'yo.
Ha? President Key, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Alis na ako. Hindi ba sinabi mong wala akong karapatan? Gayon, mukhang, ikaw ang walang karapatang kausapin si Yusheng. Bakit kailangan si Yusheng pa? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang sinong kumpanya, sa kalagayan mo, anong klaseng babae ang gusto mo? Dapat madali lang, bakit siya pa, nagaling sa ordinaryong pamilya, at empleyado mo pa sa kumpanya? Ang ibig mong sabihin, hindi karapat-dapat si Yusheng para sa akin. Sa tingin ko lang, Ang pag-ibig minsan ay walang dahilan. Kung bago mo mahalin ang isang tao, kailangan mo pang isipin kung karapat-dapat ba siya na makasama ka. Pag-ibig pa ba yan? At si Yusheng, sa paningin ko, ay natatangi. Huwag kang manghimasok sa relasyon namin. narinig mo naman kanina, hindi niya talaga gusto. Anong sinabi niya? Ang sinabi niya lang ay minahal niya ang isang manloloko sa loob ng 7 taon. Pinaghintay mo ang isang babae ng ganoon katagal. Hindi ka talaga lalaki. Seryoso akong nanliligaw sa'yo. Ang gulo naman. Paano naman ako magugustuhan ni President Uy? Katabi lang kita ng kwarto. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Nahihiya pa ako kanina dahil isa lang ang kwarto. Si President Uy minsan. Talagang maalalahanin. Hello, Lola. Wisit ka, bakit hindi mo pa dinala ang apo kong asawa dito sa akin? Ano? Bakit ka nagkukunwari? Kilala ko ang may-ari ng Yuncheng Hotel, nagdala ka ng babae doon. Akala mo hindi ko alam. Ha? Lola, sino ang nagpadala sa'yo ng mga litratong ito? Huwag mo nang alamin yan. Ang babae sa litrato ay siya ba? Siya nga. Kung gayon, bakit hindi mo pa siya dinadala dito sa akin? Ano pa ang hinihintay mo? Baka naman may iba ka pang tinitingnan bukod sa kanya. Hindi po, Lola. Ang totoo po. Ano ang totoo? Baka naman binasted ka. Hindi, hinihintay ko lang ang sagot niya. Mukhang binasted ka nga. Lola, sinabi ko na pong hindi. Yusheng, Kuya Linfeng. Mayroon ka bang sadya sa kumpanya namin ngayon? naghiwalay na kami ni Meow Meow. Ano? Bakit? Dahil sa'yo, Yusheng. Gusto kita. Ha? Gusto mo rin ako, di ba? Kuya Linfeng, ano bang sinasabi mo? Hindi mo na kailangang itago pa. Narinig ko lahat ng sinabi mo sa boss mo kanina. Gusto ko siya sa loob ng 7 taon. Yusheng. Gusto talaga kita. Ang magiging asawa ni President Key, sa coffee shop pa ng sarili niyang kumpanya, nililigawan ng ibang lalaki. Halika, ito ang bago mong kadate. Lola, hindi ako binasted. Mas kilala pa ni Lola ang mga babae. Kung gusto ka niya. Matagal ka nang sinagot. Malay mo. May iba na siyang gusto. President Key, may lalaking nanliligaw kay Yusheng, sa coffee shop ng kumpanya natin. Hoy, saan ka pupunta? Hahanapan kita ng apo sa tuhod. Hoy, sinasabi ko sa'yo, ang mga babaeng hindi decent. Hindi ko yan kikilalanin. Nandito lang sila. Ay, nandito lang sila kanina, baka. Yusheng, gusto talaga kita. Pwede bang maging tayo? Kuya Lin, 7 taon kong hinintay. Ang mga salitang yan mula sa'yo. Pupuntahan ko siya. Yusheng, ano ba talagang ginagawa mo? Yusheng, gusto talaga kita. Pwede ba tayong maging magkasintahan? Paano si Tsumiao Miao? At yung mga babaeng nakasama mo dati? Kung gusto mo ako, bakit mo sila sinama? Ako. Gusto ko lang na magselos ka, para mapansin mo ako. Kaya ginamit mo ang damdaming ibang tao? Paano mo nasabing ginamit? Hindi ko naman kailanman niligawan ang sinuman sa kanila. Sila ang lumalapit sa akin. At yung panandalian kong pakikipag-ugnayan sa kanila, anong problema doon? Ikaw ba talaga ang Kuya Lin na minahal ko dati? Yusheng.
Ang mga sinabi mo ngayon. Ipagpapalagay kong hindi ko narinig. Ang dali mong gamitin ang damdamin ibang babae. Hindi ko akalain na minahal ko ang isang kasing hamak mo sa loob ng 7 taon. Kung si President Key ang umamin sa akin, Ulitin mo. Ulitin. Ulitin mo. grebe. Pero naisip ko pa rin siya. Siguro hindi lang ako malinaw mag-isip. Kailangan kong lumabas para maglinaw ang isip. Yusheng. Kaya, sinagot mo ba siya? Ang pagtatapat ni Lin Feng, sinagot mo ba? Hindi. Alam ko na. Pero President Key, iba na lang ang piliin mo. Tinanggihan mo ako? Pwede mo bang sabihin ang dahilan? Ang pangunahing dahilan ay ako ay isang manggagawa lang na galing sa probinsya. Hindi tayo nabibilang sa isang mundo at tiyak na walang patutunguhan. Huwag mo na lang akong bigyan ibang ilusyon tungkol sa'yo. Alam ko na talagang hindi maasahan ang batang yan. Lola, nakauwi na ako. Bakit nakauwi na ang batang yan? Mabuti na rin, kailangan na kitang bigyan ng pressure. Kiheng, nakabalik na ako. Nagulat ako. Nagulat ako. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni President Key? Umanhin. Ang President Key na sinasabi mo ay si Kiheng? Ikaw ba? Ako ang kanyang fans. May fiance siya? At kung ano-ano pa ang sinasabi sa akin, palagang ang mga mayayaman, walang matino. May fans si President Key. Nakakagulat ba? Hindi naman. Pero sis, pinapayuhan kitang mag-ingat si President Key kasi. Baka hindi lang ikaw ang fiance niya. Lola. King. Bilis, bilis, bilis. Lola. Bilis, apo. Sa pagbalik mo ngayon, isang bagahe lang ang dala mo. Dala ko na po ang mga importante. Yung iba, pwede namang bilhin uli. Nga pala, Lola, sa pagbalik ko, gusto ko rin kausapin kayo tungkol sa kasal namin ni Kiheng. Wala siya? King, hindi ko palaga alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Okay lang po, Lola. Sabihin niyo lang po ng diretso. May gusto ng ibang babae si Xiaoheng. Ano? Biglaang anunsyo lang, may bagong management na galing sa American branch. Balita ko, napakagaling daw. Matagal na yang balita, parang dati, si President Key ang partner ko sa Amerika. Pareho silang mapili. At ang bansag sa kanila, mga baliw. Ang mga kakaiba, hindi mo akalain. Wala yang binadbat sa inyo, mas matindi ang darating. Magkasintahan sila. Magkasintahan sila. Anong ginagawa ninyo? President Key, kaka-announce lang sa group chat na may bagong leader. Pinag-usapan namin kung paano namin siya sasalubungin. Bagong leader. Ma'am, Naku, mukhang hindi pa alam ni Presidente Kim na bumalik na ang kanyang White Moonlight, mas magiging exciting to. Bakit ka nandito? Kailangan ko pa ba magpaalam sa'yo kung saan ako pupunta? Lola, anong ibig sabihin ng biglaang pagdating ng management na yan? Hoy, anong ugali yan? Sa kumpanya, wala na ba akong kapatang magsalita? Si King, galing sa ibang bansa, nag-aral ng film and television literature. Ang pamahalaan ang maliit nating departamento ng script reading. Pakiramdam ko nga, pinapahirapan ko pa siya. Hindi, Lola. Ang ibig kong sabihin, dapat sana. Kinonsulta mo muna ako tungkol dito. Anong pag-usapan? Dati, medyo nalimutan ko na ang kasunduan ninyong dalawa sa kasal. Nakalimutan ko. Ngayon, si King galing pa sa ibang bansa. Bumalik para lang sa'yo. Amang-tama, nasa kumpanya kayo para mas mapalago ang inyong relasyon. Hey, naku, Lola. Di ba sinabi ko na sa'yo? May gusto na akong iba. Nasaan siya? Sa edad kong to, gusto ko lang makita kang magpakasal ng maayos. Hindi ko alam kung bakit ka pa nagdadalawang isip. Parang gusto mo lang akong mamatay agad. Sige, ayos na yan. Bukas, dalhin mo si King sa editing department.
Magandang araw, President Uy. Siya po ang bagong general manager ng editing department, si Muking. Magandang araw, GM mo. Siya yon. Ako ang kanyang fans. Ikaw? Nagkita ulit tayo. Hello. Huwag kang kabahan. Madalas pa tayong magkikita, di ba? President Ki. Hayaan mo muna silang magtrabaho. Dadalhin kita sa opisina. Tingnan mo. Mukhang totoo nga ang sinasabi nila. Kinikilig ako. Sige na, magtrabaho na tayo. Anong nangyayari? Hindi ba't pek lang ang kasal niyo ni President Key? Bakit biglang may lumabas na totoong fans? Walang hiya. Anong ginagawa mo? Lalaki lang yan. Te, marami tayong kaibigan, iba't ibang tipo, mamili ka lang. Huwag kang magbiro. Anong problema? Ang pangit ng itsura mo. Muking, sa tingin ko, dapat may distansya tayo sa isa't isa. Magpapakasal na tayo. May distansya pa rin? Narinig ko kay Lola. May gusto ka na iba. Baka naman yung gusto mo ay nasa labas? Wala. Kahit na engaged na tayo, dapat may proseso pa rin tayo. Mahal, nag-book ako sa paborito mong restaurant. Mag-dinner tayo mamaya. Said, Ziao, gusto ko nang magpakasal. Hanapan mo akong matatangkad at payat na gwapo. Gusto kong makipagdete sa kanila. Walang problema, siguradong matatapos ang misyon. Special Assistant Meng, sabihin mo, isang babae, na-confessan ng isang napakagaling, napakagwapo, at napakatalentadong lalaki, pagkatapos siyang umamin, nakipag-date pa rin siya sa iba. Bakit kaya? President Key, hindi ka naman siguro kinanggihan, di ba? Anong sinabi ko? Hindi mo pa kailanman ginamit ang ganoong karaming adjectives para purihin ang ibang lalaki. Bilisan mo, anong nangyari? Sa tingin ko. Sa totoo lang, hindi lang talaga siya interesado. Imbestigahan mo yan para sa akin. Sino ba ang kalaban ko? Sage po. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa'yo. Ang pinakamahusay na paraan para makalimot ay maghanap ng bagong tao. Kung isipin, ako naman talaga ang unang tumanggi kay President Key. Ngayon ikakasal na siya. Bakit pa ako nag-inarte? Hi, Ziao. Gusto ko na lang umuwi. Pasensya na. Hello, ako si Tsuhao. Ikaw ba si Miss Yusheng? Siya yan. Ako ang best friend niya. Ako ang mag-check sa'yo. Okay. Okay lang ba ako? Okay, syempre okay. Di ba? Mabait ka naman. Pero ilang minuto pa lang tayo nagkakilala. Diretsahan na tayo. Ang pagpunta ko rito ay hindi lang para magkakilala. Gusto ko ang relasyon natin ay patungo sa kasal. Ha? Ito. Ay, mahal ko. Special Assistant Meng. Mahal ko, may boyfriend ka. Hindi. Ay naku, nag-away lang naman tayo. Bakit pati boyfriend hindi mo nakilala? Ha? Pare, pasensya na, nag-away lang kasi kami, akala niya naghiwalay na kami. Kaya napagod ka lang sa pagpunta. Ay, pogi. Special Assistant Meng, bakit mo sinabi sa iba na boyfriend kita? Ako, hindi ba para sa presidente natin? Ako at ang presidente ninyo ay ordinaryong boss at empleyado lang. Hindi. Mukhang talagang iniwan na si presidente. Director Mu. Ang tadhana nga naman, Nagkita ulit tayo. hindi ko inakala na dito magtete si Director Mu. Nasa baba lang ang opisina. Dalhan mo na rin si President Key. Habang umiinom sa, ano kaya ang sasabihin niya? Honey, ito ang kape na binili ko para sa'yo. Woo, salamat, mahal. Ikaw talaga ang pinakamaalalahanin. Hindi ganyan.
Anong nangyari sa'yo? Wala. Parang nitong mga nakaaang araw, sobrang dami ng emosyon mo. Ganun mo ba kamahal si President Key? Bakit mo nasabi yan? Simula nang dumating si direktor mo nitong mga nakaraang araw, iba na ang kilos mo. Hindi ba't nagseselos ka lang? Impossible ako ay. Hello? Hello, ikaw ba ang anak ni Jiang Fi? Nagkaroon ng aksidente ang nanay mo, nabali ang buto sa binti niya. Pumunta ka na agad sa ospital. Ma, anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman nakatira malapit dito. Hindi ka ba dinala ng boyfriend mo? Boyfriend? Celine Feng, sinabi niya sa nanay mo na nakahanap ka ng matangkad at gwapo, mayaman at may boyfriend. Bakit? Itatago mo pa yan, hindi mo ipapakita sa nanay mo? Ah, siya. Naghiwalay na kami. Nagsisinungaling ka. Ang acting mo, mas magaling pa yung artista sa short drama sa cellphone ng nanay mo. Ang mata ng nanay mo ay matalas. Kapag nagbo-boyfriend ka, dapat nakikita ng nanay mo. Alam mo ba yon? Paano na to? Aha. Ma, bukas, dadalhin ko na ang boyfriend ko para makilala mo. Ay, ganyan dapat. Ano? Gagayahin ko ang boyfriend mo para makilala ang magulang mo? Hindi. Hindi ba magaling ka umarte noong nakaraan sa coffee shop? Gayahin mo lang yon. Hindi talaga. Hindi pwede. Pinapanggap mo akong boss namin. Magagali siya kapag nalaman niya. Hindi. Hindi ba kasama niya si director mo? Bakit siya magagalit? Wala siyang pakialam talaga. Ay, miss you, huwag mo na akong pahirapan. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Talaga. Kaya mo yan. Hindi talaga. Kaya mo yan, sigurado ako. Hindi ko talaga kaya. Pinakiusapan ko si Special Assistant Meng na tulungan ako. Pati ba yan, President Uy, pakikialaman mo pa? Anong tulong? Pinakiusapan ko si Special Assistant Meng na magpanggap na boyfriend ko para makilala ang nanay ko. MS Yusheng, patay na ba ako? Hindi mo ako tinawag. Naging boyfriend ko na si Special Assistant Meng, may experience na siya. Kailan ka pa gustong maging boyfriend niya? President Key, mahabang kwento po yan. Special Assistant Meng, huwag ka nang umasa. Pipiliin mo ba ako? O kung sino na lang, bahala ka. Hahaha. May resulta na. Ma, nandito na ako. Asyeng, Ay, nasaan ang boyfriend mo? Magandang araw po, tita. Ako po ang boyfriend ni Yusheng, si Kiheng. Ay, Asyeng, boyfriend mo ba talaga yan? Hindi mo naman siguro niloloko si mama, di ba? Ang boyfriend mo, kamukhang kamukha. Ang bida sa short drama ni mama. Totoo ba yan? Tita, huwag kang mag-alala. Ang reputasyon ko at impormasyon ay madaling makita online. Totoo lahat. Ang tangkad, ang guwapo, at mayaman pa. Wow, ano kinain mo at ganyan ka? Hahaha. Tita, comfortable po ba kayo dito? Gusto niyo po bang ilipat ko kayo sa EI room? Huwag na, huwag ka nang mag-abala. Hindi na kailangan lumipat ng kwarto. Comfortable naman ang tita mo dito. Anak, lumabas ka muna sandali. Kakausapin ko lang si Kui. President Kui, umupo po kayo. Tita, kinalang po itawag niyo sa akin. Uwe. Ikaw. Hindi naman kami mayaman, at hindi rin kami nakaranas ng magandang buhay. Pero hindi mo kailanman hinayaan ang anak ko na masaktan o maghirap. Hindi siya nakaranas ng hirap o kahirapan. Ay, alam ng tita mo, kayong mga kabataan, kapag nagde-date, may hiwalayan at balikan, ay, normal lang yan. Bukod pa rito, ang ganda ng kalagayan mo, kung sakaling makakita ka ng isang mas maganda pa kay Asyeng. Huy anak. Tawagin mo akong tita. Tapusin mo ang sasabihin mo. Hindi ko naman kayo pinipilit na magpakasal. Pero, sabi ng mga tao sa baryo,
Walang kwenta raw ang anak mong babae dahil hindi pa rin kasal hanggang ngayon. Ang halaga ng isang babae, bakit kailangan sukatin sa pagpapakasal? Di ba, tama ako? Wala naman akong ibang hiling sa'yo, tita. Isa lang ang gusto ko. Huwag mong saktan ang anak ko. Pwede ba? Wala namang sinabi si mama sa'yo, di ba? Wala naman, sinabi lang na huwag kitang saktan. At huwag kang pahirapan. Hindi niya alam na hindi naman ako gusto ng anak niya. Sakay na muna tayo. Nga pala, hindi ako magpapakasal kay Muking. Ang kasunduang ito, hindi kailanman sinabi sa akin ng lola ko. Tulad ng kailangan mong harapin ang tita mo, kailangan ko ring harapin ang lola ko. Lola, sa oras na to, hindi ka ba dapat nagmamahjong? Sige, pupunta na ako ngayon. Mukhang ako pa rin ang kailangang kumilos. Magandang araw po, Chairman. Chairman Hu, dito po kayo. President G, huwag ka na magpaligoy-ligoy. Diresahan na tayo. Bakit ibinalik mo ang proyekto ng Shuangjin Clinic? Malinaw kong isinulat ang dahilan sa email. Dati, inilulunsad muna natin bago baguhin. Ngayon, Deti yon. Mas maganda kung handa na bago simulan. Kaysa sa paunti-unti lang ang pagpaplano. Deti yon. Kung may reklamo si Chairman Hu sa pamamahala ko, maaari siyang maghanap ng ibang kumpanya. Sige, naiintindihan ko. Isang batang lalaki na nasa 20s pa lang, naglakas loob na umakyat sa ulo ko. Huwag kang magtaka kung hindi ako magiging mabay. Hindi ako magpapakasal kay Muking. Hindi niya naman talaga kailangang ipaliwanag sa akin ang mga yan. Tinanggihan mo ako. Kung hindi ko siya tinanggihan noon, mas gagaan kaya ang loob ko ngayon? Hello, Special Assistant Meng. Yu Sheng, na-ospital si Chairman Qi at gusto kanyang makita. Pupunta ako agad. Ay, pasensya na talaga. Sa gitna ng gabi, pinapunta pa kita. Lola, anong nangyari sa'yo? Naglalaro ba kayong mahjong? Ay, hindi, isa sa mapali kong kaibigan. Akakita lang sa kanyang apo sa tuhod. At patuloy siyang nagmamayabang sa akin, kaya biglang tumaas ang presyon ng dugo ko. Lola, dapat talagaan niyo ang inyong kalusugan. Masama sa katawan ang sobrang galit. Yusheng, tanong ko lang, wala ka ba talagang balak pakasalan si Xiaoheng? Wala ka ba talagang gusto kay Xiaoheng? Hindi po, Lola. Pakiramdam ko lang po, hindi kami nabibilang sa isang mundo. Sa totoo lang, natatakot akong iwan niya ako sa huli. Naku, bata, si Xiaoheng namin hindi ganoong tao. Mula pagkabata, ang kanyang mga magulang ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Ang tanging maasahan niya ay ako. Pero noong panahong iyon, abala ako sa pagkapatakbo ng kumpanya. Kaya karamihan ng oras ay mag-isa lang siya. Sa totoo lang, malungkot siya palagi. Ehem. Uminom po kayong tubig. Ehem. Ako, matanda na rin, hindi ko alam kung gaano pa katagal ko kayang samahan si Kiheng. Sana magkaroon na siya ng pamilya sa lalong madaling panahon, na may makakasama siya. Iyan din ang pinakamalaki kong hiling. Yusheng, kung ayaw mong makasama si Kiheng, umalis ka na agad sa mundo niya para makahanap ako ng iba para sa kanya.
Ang iba? Paano si MS McQueen? Hindi ako magpapakasal kay Kiheng. Director Mu, sabi mo kanina, hindi ka magpapakasal kay President Ki. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko naman siya gusto. Ang tagal na naming magkasama, para sa akin, parang kapatid ko lang siya. Yung dati ninyo? Ako lang ang nagsabi noon. Ano? Gusto niya palang babae? Anak, anong sinasabi mo? Halika, tingnan mo, siya yan. Siya? Nagkita na kayo. Nakita ko siya kanina sa baba. Mas mabuti kung may gusto siyang iba, may gusto na rin ako. Lola, bumalik ako ngayon para ipa-cancel ang engagement. Ang galing. Pero hindi ko pa alam, gusto ba niya si Kiheng? Bakit hindi mo siya lapitan at subukan? Nag-acting lang pala? Walang problema. Kaya pala. Ang oras na ibinigay ko sa inyo, malapit nang matapos. Magpapatuloy ba kayo o maghihiwalay? Sa tingin ko, alam mo na ang sagot. Handa ka bang magpatuloy kay Kiheng? Ako. Handa ako. Ano? Ay naku, Ang balitang yan, ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Lola, sa totoo lang, handa ako. Dati ko nang tinanggihan si President Ki, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Huwag kang mag-alala dyan. Si Kiheng, nakita ko siyang lumaki. Mas gusto ka niya, higit pa sa iniisip mo. Naiintindihan ko, Lola. Pag-uwi ko, sasabihin ko sa kanya. Yehey, Ay naku, tagumpay ang misyon. Lola, masaya ka na ngayon, di ba? syempre masaya. Hindi ko akalain na ang galing mo palang umarte. Naman, ano pa ba? Hindi naman ako nag-aksaya ng panonood ng drama. Mula nang pumayag akong maging kami ni President Ki, parang gumaan ang pakiramdam ko. Pero paano ko sasabihin kay President Uy na maging kami? President Uy, may dokumento dito na gusto kong pirmahan mo. AMM, masyadong formal, nakakahiya. O kaya naman. Ay nako. President Ki, papayag ka bang pakasalan ako? AMM, hindi. Mag-search muna ako sa internet. Kahit medyo mura to, pang-emergency muna. Good luck sa proposal ko ngayon. Ano ang pinag-usapan nyo? Yusheng, may post sa intranet ng kumpanya tungkol sa'yo ngayon. Nakita mo ba? Wala naman, anong pinost? Ito? Deti sa Philin Hotel. Ay naku, sabi ni Kuya Z, pilit daw ang ekspresyon mo. Kaya ginagamit ni President Ki ang posisyon niya para mangharas ng empleyado. Hindi ganon yon. May solusyon na ba ang Public Relations Department? Wala pa sa ngayon. Mabuti na lang at puro ako ang sinisisi. Puro ako ang minumura. Basta hindi madamay si Yusheng, ayos lang. May monthly meeting tayo mamaya, maghanda ka na. Sige po, naiintindihan ko. President Uy, ayos ka lang ba? Halos ikaw na ang mapagalitan. Pero ako pa rin ang inaalala mo. Maliit na bagay lang yan. Gusto kong makita kung sino ang gumagawa ng gulo. Ano naman kung gwapo at mayaman siya? Masama pa rin ang ugali niya. Nakakadismaya talaga, kaya pala sinasabi nilang baliw siya. Mayroon siyang napakagandang fiance, pero hindi niya pinapahalagahan. Ang mga komentong mga tao kay President Ki ay lalong nagiging matindi. Hindi naman totoo yan. Sige, magsimula na tayo sa meeting. Bago tayo magsimula, hindi ba dapat ipaliwanag mo sa lahat ang issue sa online na nanggugulo ka sa babaeng empleyado? Ikaw nga, matandang tuso. Hindi totoo ang mga bagay na yan, kaya hindi na kailangan ipaliwanag. Marami tayong pag-usapan ngayon, kaya simulan na natin agad. Ibang presidente, nililihis niya ang usapan. Mukhang totoo nga ang bagay na ito. Mukhang ang agenda ng meeting ngayon ay kailangan baguhin. Director Hu, President Ki, bagong upo ka pa lang.
pero ang laki na agad ng gulo. Sa tingin ko, hindi ito maganda. Ngayon, ang negative news na ito ay kumakalat na, at sa kumpanya natin, malaki ang epekto nito. Ang payo ko sa iyo, mag-resign ka na lang, para hindi na lumala pa. Sandali lang. Sino yung batang babae na yan at naglakas loob na pumasok sa meeting ng mga executives? Ako ang nagkapasok sa kanya. Nandyan na ang chairperson. Chairperson, bakit po kayo nandito? Bakit? Hindi ba ako pwedeng kumunta? Wala po akong ibig sabihin doon. Lola, bakit mo dinala si Yusheng? Para suportahan ka. Nabasa ko na ang artikulong yun. Chairperson, babaliwalain niyo ba ang ginawa ng apo niyo? Hindi naman. Ngayon, hindi ako kakampi sa kahit sino, pero May sasabihin siya. Anong gagawin nyo? makinig kayo. Mga pinuno. Ako po si Sheng mula sa script reading department. Ngayon, dapat sana, ang pinaka-special na araw sa buhay ko. Pero nasira lahat dahil sa post na yon. Pero ang lahat ng seryosong tumingin sa mga larawan, alam nilang ako ang empleyado sa litrato. Nang araw na yon, magkasama kaming nag-business trip, kaya nabuo ang mga larawang yon. Kaya, ginulo ka ba ni Kiheng? Hindi. Lahat ng tao rito ay susuporta sa'yo. Sabihin mo lang ng buong kapang, ayos lang. Sabi ko, hindi. Chairman, pinaghihinalaan kong tinakot siya. Hindi ako tinakot, at lalong hindi ako binayaran dahil siya ang mahal ko. Yusheng, gaano kalaki ang ibinigay niya sa'yo? Para lang tulungan mo siyang magsinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi pa nagatagal si Kiheng sa pagbalik niya sa bansa. Nakita ko na si Yusheng. Hindi ako naniniwala. Maliban kung makapagbigay ka ng ebidensya. Nakakalungkot, ang dami naming matatamis na sandali ni President Key, pero wala ni isa sa mga yon ang naitala sa anumang paraan. Pero, President Uy, hindi. Kiheng, pakakasalan mo ba ako? Yusheng, seryoso ka ba? Congratulations, President Key. So they're lovers pala. Eddie yung sismis na yan mawawala na lang mag-isa, di ba? Director Hu, lahat ng nangyari ngayon, ikaw ang may gawa, di ba? Pagkatapos ang meeting na to, umalis ka na lang sa kumpanya. Lahat ng ginawa mo, hindi namin ilalabas sa publiko. Sana magpakabait ka na pagkatapos nito. Salamat, Chairman. Salamat, President K. Actually, itong bagay na to, hindi ko pa sana gustong ipahayag ngayon. Kung ganoon, Kiheng, baka pwedeng i-advance ang kasal. Sage po. Nagpropose ako sa boss ko. Sa harap ng napakaraming tao. Okay ka lang ba? Medyo. Salamat sa paggawa mo nito para sa akin. Maaga pa, kaya dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Ang gulo mo talaga. Hindi ko pa nasasabi kay mama paano tayo magpapakasal? Huwag kang mag-alala, matagal nang nasa akin ang family register mo. Ito ang una nating opisyal na litrato. Unang litreto. Kayo rin po ba ay nagpakasal agad? Hindi, matagal na naming pinaghandaan to.